Galing. Ayan, live na tayo guys. Alright. Share ako. Share Army. Good morning. Hello. Morning has broken. Good morning. Gusto gumawa ng tsaa, sandali lang. Go, ingat baka matapon na naman yan. Nako, wag na lang. Buti pinaalala mo. Ayan, we still have 4 minutes and 4. Sige na, gawa na ako. Hold na ako. I feel so special. Tigang na aking lalamunan. Oh my God, tigang. But pag narinig mo yung salitang tigang, iba talaga ibig sabihin. Ay, iba yung naiisip mo, no? Oo, iba talaga. Sino ba nagpauso ng ibang ibig sabihin niya? Hi, hello, hotdog. Saan? Hotdog daw sabi ni Star-Lord. Hotdog, sigiri dog. Alam niyo ba yun? Oo, si Mickey Mouse and Friends? Teka, share. Ayan, i-share ko na sa profile ko. Ayan, naabutan din, sabi ni Bro Jinbei. Welcome! Despicable Cyrus. Hello, human. Sabi niya, naabutan din. Hello, Jinbei! What's up? And Insan Erica, all the way from Dubai, napadaan. Hello. And we have Chupil Sullivan, hello, from Taiwan. Morning po, Tito Jobs. Jinbei Torre, ayun, yan. And Japoy Tom, sa wakas, makaka-join din, ayun, kasi nag-training daw siya, si Japoy. Ayan. Oh. You're from the military, di ba, Japoy? I guess, nag-military siya, ayan. And today, wala po muna si Joshua, kasi po, anong ang dahilan ba't wala si Joshua ngayon, Darren? Pasok siya. Tapos ng nag-aabang ako ng some joke eh. Wala lang. Wala, deserve naman niya yun. Yung the fact na may pasok siya, yun yung joke. Loser joke. Wow. Ayan. So, Kay Tito Joke, kay Tito Tab, sa Chanda rin, sabi ni Star-Lord. Hello, Star-Lord. Star-Lord. Ayan. So, ang topic po natin for today is yung sa One Piece Stampede at saka yung pagiging green thumb na raw ng mga game publishers. So, yun natin, paano gagawin yun? Kasi yung mga programmers Hindi ko. Wala daw sabi, wala si Monggi. Monggi yung tawag kay Joshua. Grabe, Monggi talaga. Monggi o Mongi? Or Monggi. Para mas Monggi yan. Kasi mo. Parang lapit na ang alin. Basta akong hindi nabasa ang comment. Malapit na mag-start. Oo, ano na lang, 2 minutes. Hello Dave, good morning everyone. Sabi ni Ronald Landicho, hi po sa inyo, good morning mga chongporados, mga lods, ayun, lods talaga. May label na tayo. Mga chongporados na tayo. Japoy Tom, hindi same tayong sa IT na nagpa-certification training ako sa AWS Cloud. Nag-echo daw. Nag-echo na naman. Bakit may nag-echo? Mongi, ngongo, parang pogi. Ngongo version ng pogi. Walang echo sa side ko. So, okay naman. Wala daw echo. Check ko yung feed dito. Hi, Rai. Ayun si Rai. Yeah, may issue kay Doggy. Let's not name names kasi mahirap na. Baka sugurin tayo. Lunch break pa niya. Kumain ka ng Star-Lord. Hindi tayo magbibigay ng names. Pero kung kilala niyo yung mga involved na mga tao, kilala niyo na yun. Okay na yun. That's more than enough. Rather than us discussing it or pointing it out. Anyway, ang goal naman natin dito is kumbaga for the greater good, hindi to put down people. Di ba dito? Yep. It's not Pag-usapan natin yung nangyari. Hindi yung
Kung sino Yung yung may dapat nakagawa. parusahan. Kasi No. kung sino man yung mga dapat parusahan, hindi na tayo yung authority for that. So, Correct. pero, Oo nga. Genesis friends yan eh. 9, 8, 7, 6, Last day of 5, work holiday to. Have fun! Enjoy your holiday, Star-Lord. Ayan na! Alright! Green-minded na raw ang mga gaming companies kasi bababaan na nila ang kanilang carbon footprint. At kuta na ba ng mga pirata ang Southeast Asia? Nagbabagang usapan tayo ngayon dahil kami ang parausan bago magtanghalian para sa mga taong apurado at kalmado. Kinig na sa Chong Porado. Hey, fellow pirates, come and listen what I say. The captain is a tyrant and I no longer obey. I'm sick of taking orders from the madman in command. So let's drop him on an island and leave him in the sand. Cause it's a mutiny. It's a mutiny. It's a mutiny. And now we're taking over the ship. good morning everyone and welcome sa ating podcast na Parausan Bago Magtanghalian, ang Chong Porado. Narito po ako, si Tito Jobs, ang inyong titong alam niyo na kung anong style ng buhok. Tito Pabs! Hello po, this is Tito Pabs from Relax Media. Hello po. Ako si Darren from Chandarin Gaming. Good morning, everyone. Habang inaayos ko po ang ating production natin dito, I would like to greet Ronald Dicho, ayan, Shapil Sullivan, and Jinboy Torres sa aking comments. Hello sa inyo. Ikaw, Tito Pabs, meron ka bang naglalurk sa iyong channel? I would like to send a big shout out kay Bess Irene Gale. Ayan, napadaan siya. At again si Insan Erica. Hello. Magandang araw sa inyo. And then sino to? Ayan si hello ulit kay Bro Jinbei na naabutan din, sabi niya rito kanina. Ayun, ayos. Yes, Bro Darren. Ayan, sa akin naman, nandun din si Jinbei with the same comment. Naabutan niya daw tayo. Ayan. Si Star-Lord, si Kyle, si Despicable Cyrus, si Ripe as usual. Si Ripe, ang ating suke, nandyan siya. Si Kyle, hello Kyle. Sino pa ba? Ang teammate ko sa office na si Nico Fajardo. And si Janice Tadula. And ayun. Thank you. Good morning. Welcome sa ating show. Okay, at dahil welcome kayo sa aming show, good morning pala sa lahat at good morning din sa aming mga brand partners. Ang brand partners natin ay Rack Gears. Rack Gears is the only gaming gear company in the Philippines with dedicated gaming user interface, research, and development. You can get your gaming gears online by visiting their website at rack.ph, that's rakk.ph, or checking their Facebook page at facebook.com/rack.ph. Rack Gears, kalidad, kisig, kasarinlan. And Electronics Extreme Philippines, from the company that will bring you the new Gunbound Philippines. Electronics Extreme intend to develop the gaming industry continually with new concepts and new technology. They are here for borderless fun and experiences. Check out their website at extreme.co.th. Again, check out their website at extreme.co.th. Ayan. So, salamat po ulit, Yan. Rack Gears and Electronics Extreme sa pagsuporta po ng ating kung anumang laro na ginagawa natin dito sa Chong Porado. Ayan. So, kumusta naman yung araw nyo kahapon? Ang saya-saya nung episode kahapon, no? Yes. How was it? Masaya. Ano naman napulot nyo kahapon? May mga napulot pa kayong aral? Ganyan? Wala naman? Wala dito, hindi, joke lang. Hindi, ang saya dahil I would say from the very start natin, the pilot until yesterday. Kahapon yung pinaka fun filled, tapos tawa tayo ng tawa, and then yun nga, kompleto yung excitement because of ang daming announcement, ganyan, daming revelasyon, ganyan.
Ay, nako, mas matindi ngayon kasi spicy tayo ngayon kasi tungkol to sa piracy. Napakalaking topic niya sa Pilipinas talaga. Pero, bago tayo mamirata ng mga topic ng ibang tao, let's start muna with our first topic. Our first topic is about gaming companies going green. Ano yung sabihin nito? So, meron tayong article from ABC. Ayan. So, ABC, DEFG. Nasa yung article na yun. Kaya basahin yan. Ayan. Ito. Meron tayong article from ABC News. Ang sinasabi dito, may sinasabi siya eh. Okay. Ang title is Green Gaming. Video game firms make climate promises at UN. So kasi di ba ngayon ang uso si Greta Thunberg? Apelido nun? Si Greta siya yung young activist ngayon na parang go green, di ba? Parang go Lasal, ganun. Tapos ang sabi dito, gaming is going green, sabi dito sa article, and some of the biggest gaming companies hope players will too. The companies behind PlayStation, Xbox, Angry Birds, which is Rovio, Minecraft, Twitch, and other video games platforms pledged Monday at the UN to level up efforts to fight climate change and get their throngs of users involved. Ang basa ko kanina, tongs. Sabi ko, ba't may tong? Throngs daw. Ayan. So, the promises range from planting trees to reducing plastic packaging, from making game devices more energy efficient to incorporating environmental themes into the games themselves. Ayan. So, mayroong isang malaking stride for our gaming companies to be a lot more carbon footprint aware. So, may tanong ako sa inyong dalawa, Darren at Tito Pabs. Alam niyo ba kung ano yung sabihin ng carbon footprint? Ako hindi ko alam. Pero binasa ko yung parang buod nung article. Ang lalim! Buod! Ang lalim, di ba? Na yun nga, parang magsisave sila ng energy consumption sa mga consoles. Ganun yan. Ikaw, Tito Pabs, alam mo ba kung ano yung sabihin ng carbon footprint na pinagsasabi nila rito? If I'm not mistaken, Tito, is literal na carbon footprint. Kasi let's say, for example, you're producing something. Yeah. Of course, magko-consume ka ng energy. And usually, we need fuel for energy. Which is made of carbon. Yung emissions niya, yun, yung mga carbon yun. Tama siya, tama si Tito Pabs. Kasi for example, if we leave plastics behind dahil yung products natin naka-plastic, o kaya if we have a factory tapos yung fuel consumption natin nag-emit ng carbon monoxide or carbon dioxide ng todo, at tumataas yung carbon footprint natin. The same way na pag kunwari print ng papel kasi wala lang, di ba? Mag-meeting kayo, nagpiprint kayo ng papel para lang meron kayong notes sa meeting. Trip mo lang. Pwede ba magkaroon ng cellphone? Mga ganun ba? So, that's how you reduce your carbon footprint. Kasi at the end of the day, lahat ng trash na lalabas mo, it's part of your carbon footprint. Ngayon, yung mga companies, try nila na bawasan yung sasabi nilang carbon footprint, not only dun sa products nila but also sa consumption ng electricity. So, yun yung ginagol nila. So actually may isang malaking stride na ginawa actually ang Nintendo lately from dun sa version 1 na Switch to the version 2 Switch. Ay, si Darren meron nun. Ayan. Oo nga pala. Dun sa version 2 kasi, dun sa version 1 kasi 12.8 or 13 watts yung kinokonsume niya on dock mode kapag naglalaro si Darren kunwari sa Switch. Pero pag doon sa version 2 na 6 watts na lang. So nakalahati. So it's a good move for Nintendo na imagine yun, nakakalaro ka ng Zelda na na kalahati ng konsumo ng ganun kababa yung consumption. 6 watts, 'di ba? Ang baba, no? Seryoso? Ano appliance ang may 6 watts? Wala akong maisip eh. Bumbil. Hindi, bumbilya 30 watts lang, di ba? 30 watts. Dahil hindi to yung mga LED na mga may 5 watts kasing LED. Talaga? Okay. Nakatulong ba yun sa ekonomiya ng bayan? Yung mga 5 watts na yan. Parang wala yata. Maliwanag siya dito eh. Nakakatulong naman siguro yung kahit papaano. Siguro yung Christmas lights. Small difference. Small difference. Well, actually, yun nga inisip ko dito kanina. Di ba nung nabasa ko yung article kanina. Parang nung una, being a close-minded person kanina, no?
Sabi ko, ano naman may tutulong nun? Kaso ang inisip ko, ang dami nga naman kasing owners ng mga ng consoles ng ganito, no. Oo. So sa pagkasabay-sabay yun at natipid nilang X number of watts na yun, syempre marami din. Yeah. And ako, to be honest, di ba, lagi nasasabi ng mga PC Master Race, di ba, ganyan. Right. Pag mga PC Master Race, laging minamax up yung di ba, yung power usage nila para for higher performance. I want a beefy system. Meron daw LED lights na 3 watts. Sabi ni Ah! Pig. Wow, di ba? Pero grabe, no? Yung 6 watts ng Nintendo Switch na kaya yan na maglaro. Amazing talaga. Kaya na maglaro Mario Kart, kaya maglaro ng Zelda. Uy, Sintram is here. And by the way, meron tayong comment from Leonard Santos. Pakibasa na naman, Mamitang Chanda rin. Ayan. Ayun, sabi ni Leonard, lalabas kaya yung PC na magkakasama na Switch, PS4, Xbox, or experiment lang nila? Parang nakita ko yan sa YouTube. Yes, ang may gawa yata yan was, nakalimutan ko. Nakita yun sa YouTube. Yung nagre-review. Si Unbox Therapy yun. Yung video ni Unbox Therapy na lahat ng console nasa isang PC lang. Tapos syempre, may 2080 Ti din yung PC. May malakas na RAM. Tapos may suksukan pa siya ng Switch. So, lahat ng console needs mo nasa kanya na. Lahat din ng PC needs mo nasa kanya. Basically, it's your ultimate gaming device. Station. Ganda nun, promise. Nakita ko Pero, yun. sinabi nila, Si Origin ang gumawa nun. Ayan, Ayan. Si Origin PC gumawa nun, tapos pinadala nila kay Unbox Therapy. Box Therapy. Tapos, ang nangyari, sinabi lang nila na experiment lang nila yun. Kasi, 20th anniversary yata nila or 10th anniversary nila. So, parang gano'n. So, parang marketing lang siya, marketing cost. Nanonood si Joshua Garcia. Hello, Joshua. Hindi ba bawal yan? Oo nga, ba't nanonood ka? Play. Sabi ni Wade, nakakatulong siya in a way na nakakabawas sa electrical consumption at the same effect. Custom built yata yun. Yun nga yun. So, yun din yung sabi ko kanina. So, small difference. Diba? At least meron pa rin Sabi ni Leila Nad Santos, battery lang ba talaga pinagkaiba ng V1 at V2? Actually, maniwala kayo sa hindi. Magkapareho lang battery ni V1 at ni V2. Ang magkaiba, yung processor niya. Si V1 kasi yung X1 Tegra, yung V2 kasi X1 Tegra Marico Edition. Yung Marico Edition yung mas efficient, mas power saving na version ng X1 Tegra. But it still performs the same. So, optimized na siya, gano'n. Yup. So, yun yung nagpataas ng battery life ng Switch V2. Ayan. Ayun naman pala. Tsaka yung Joy-Con, wala na daw drifting. Okay. Sabi naman ni Green Cat Gaming, where's Sir Enteng? Ayun, Rayuma, charot. Ala. Hindi, medyo may masakit na daw sa katawan niya. Siyempre, pag may masakit sa katawan, binamasahe yan. Hindi naman alam yung Rayuma, so wag niyo nang sabihin kung ano ibig sabihin. No? Sabi Christina, hello, namatay tuloy ako, gaga. Naglalaro kasi siya ng Resident Evil ngayon si Christina. Guys, please check out CZ Gaming. Ayan. Divided attention. Oo nga Diba yung attention namatay daw kasi kakatawa niya. Sabi ni Pete Santos, ganda po ng setup, Skype po. Opo, Skype lang po kami. Yes. Pero syempre medyo tayo, medyo may ginawa tayong advance na konti. Sabi ni Lane Ramirez, hello daw, and Classic Lodge, totoo ba nakaka-drift agad ang light? May iba nagki-claim, pero kasi parang 1% scenario pa lang siya. So, no reason to panic just yet. Kasi syempre, when a production line produces something, may mga defective pa rin yan. Diba? So, correct. Papalitan naman nila don't worry guys. Lalo na kasi kahit 7-day return policy yan, pasok pa rin Good morning, Chidri! Sorry. Kaya pa? Nasa mid ako. Pagkat kay Chidri, nasa mid no? Pero kayo, Darren at saka Tito Pubs, every time ba nag-game kayo or aware ba kayo about your carbon footprint? Hindi. Ako rin In all honesty. Is the best policy. Actually, medyo yes ako dito. This is related dun sa comment ni Green Cat Gaming. And regarding daw sa 4-in-1 console tas may PC, taas daw ng electric bill. Ako, hindi man ako
exactly aware dun sa carbon footprint, Mm. dun sa bill ng kuryente. Anong carbon footprint yan? Kuryente ko ang problema ko. Bahala Yun. ka. Pero 'di ba, pagka medyo conscious ka sa kuryente, medyo nagtitipid ka Ah. rin pag hindi kailangan, pinapatay mo. Nagta-translate naman 'yan sa sa less, yung magiging less yung carbon footprint ng household. Oh, 'di ba? Mhm. May question pa si Leyna Nad Santos. Take it away, Tito Darren. Sabi ni Leyna, Tito Jobs, what do you think sa Lite na Nintendo? Ano say mo? Worth it ba Tanong siya? natin si Darren muna. Darren, ano yung... Sige. Para sa akin, worth it siya kung ikaw yung tipo ng gamer na more on handheld talaga. Na wala kang pake. Wala kang planong i-share siya. Kasi para sa akin, nung unang ni-release yung Lite, medyo skeptic ako sa balitang bakit hindi siya dockable. So, hindi na siya Switch kung hindi siya dockable. For me, wala siya tinawag na Switch so pwede mo siyang gamitin as handheld, tapos pwede mo rin siyang i-dock. Tapos, medyo talaga parang, bakit ganun? So, ano ba to? Switch pa ba to? O panibagong iteration ng DS? Parang ganun pa yung comment ko. Pero, kung hindi pasok sa budget nyo yung original, worth it pa rin naman siya. Kasi parehas ng performance. At least makapaglaro ka ng Switch game, di ba? Alam ko nabanggit natin to, Darren, yung sa last podcast ng The Gaming Chong Chong Show. Yung last Oo, episode. nakaya ko naman lang tayo send off doon. Hindi mo nakaya. Biglang nawala. Sakto lang naman. Actually, totoo yun. Kasi the Switch's charm is the idea of it being a home console and a handheld at the same time. Pag tinanggal mo na yung home console part, it's just a handheld. It is a solid handheld kung yun lang talaga intention mo doon sa device. Diba? Pero kung magdadagdag ka na lang ng 5,000 pesos para na maging home console din siya, why not? Yun na lang advice ko. Pero kung hindi talaga kaya ng budget nyo, edi fine, Switch Lite kayo, okay na naman siya. Just be reminded na kapag kunwari nag-drift yung Joy-Con niya, hindi niyo matatanggal yung Joy-Con dun sa mismong device kasi naka-integrate na yung Joy-Con dun sa mismong device So, kailangan niyo siyang either paayos Padalas mo. or lagariin niyo yun. Diba? Or pag kung halimbawa naka-warranty pa, ipapadala nyo yung buong unit nyo. Unlike sa Switch. original na pwede nyo ibigay yung Joy-Con lang and then bili kayo ng Bagong Joy-Con. ng ibang bagong Joy-Con. Magamit nyo pa. Diba? Diba? Ang galing talaga ni Darren. sobrang pinalitan mo ngayon si Joshua. Grabe. Gusto ko yung next na question dito. Ang ganda. Sige, ano bang next na question? Kay Darren ulit. From Rife. Ay, ang ganda naman to. Okay, Rife. Ano yung question ni Rife, Darren? As a gamer, what would you do to contribute sa pag-lessen ng carbon footprint? Especially nasa line of work nyo kasi ang pag-stream ng games. Interesting. Actually, every day almost, nagtatanong ng mga tao sa atin, di ba? Parang, ano po setup nyo? Ano po yung ginagawa nyo? Siyempre, andun yung part na, ito yung PC rig namin, ito yung monitor namin. Pero at the same time, lighting. Yung lighting na ginagamit ko kasi is LED, tapos maximum nito is around 40 watts. So, yung mga idea lang na gano'n na, pag may alternative ka for lighting, na mas mababa ang consumo ng electricity, mag-LED bulb ka. For example, meron ako ditong diffuser, na light diffuser dito, na yung mismong light niya, yung bulb niya, is around 50 watts yata. So, medyo malaki, pero bihira ko lang siya gamitin. That's why I'm using the 40 watt one, tapos medyo pwede ko pamabaan. Dimmable pa siya. So, may mga ganun. Tapos, may iba rin gumagamit kung wari, diba, camera na malaki. So, yun kasi medyo malakas sa kuryente yun. So, yung webcam, for example, na C922, very low consuming yung yung power niya. Yun lang. Paano ba magiging carbon footprint aware ang mga tao? Pwede mo rin i-advise na mag-software only na lang ang mga download only or digital only ang mga players. Kasi wala na yung mga cases, yung mga plastic cases. Kasi totoo lang, Correct. kahit sabihin natin ako old school ako na collector na gusto ko may nakikita ako dun na physical, mataas ang carbon footprint nito. Totoo lang. Yes. Whereas if you buy it Plastic pa rin. Whereas if you buy it on digital, not only na
wala kayong carbon footprint. Ang pangalawa doon is baka may rewards pa kayo makuha for buying it on digital. Sa Right. Switch may ganun. Saka ano, yung Magandang gimmick regarding dun sa sinabi ni Tito na pag all digital na, bukod dun sa mga mawawala na yung mga plastic, mababawasan din yung mga hardware na ginagamit, like yung hardware na nagbabasa ng CD, ng cartridge, o di ba, makakatipid tayo. At for sure, bababa ang presyo nun. Ah. Pag ganon. Kasi Right, nabawasan yung yung production cost nila. Right. And Tito, um, Yes, Hello? yes, Hello? yes, yes. We hear you. We hear you. We hear you. naghihintay ng response. Hindi. Ayun, tama nga yung sinabi dito kanina. Yun iniisip ko yung gawing digital yung mga kopya, no? And then one thing is, we have a platform as streamers, podcasters, we have a platform, we have an audience. Bukod dun sa paggawa namin sa end namin ng yung mga dapat gawin para makales yung carbon footprint namin, we can also use this platform para manawagan sa publiko na mga kapwa naming gamers, kapwa naming mahihilig sa hilig din namin na yung simpleng wag ka magatapon sa kung saan-saan, ganun, and then lesson mo rin yung i-lesson mo rin yung paggamit mo ng ang tawag dito ng kuryente, mga ganun. So, yeah. It makes us feel good. Actually, bite actually natin. ako, Feel special. I try my best not to use single-use plastics. Like yung mga sa Correct. Comnic, ganyan. Yung mga sa sachet ng shampoo kasi wala namang isi-shampoo to. Yung mga yung nag-shower gel ako ngayon kasi gusto ko one single use lang talaga. Tapos nire-reuse ko rin naman yung mga bottles. For example, holder ng cellphone or holder ng mga ballpen, mga ganyan. So, pwede mo rin i-influence yung mga tao na ganun. Kung ginagawa mo yun. Kasi baka mamaya ini-influence mo nga, hindi mo naman ginagawa. Wala rin, di ba? Yung mother ko ang napaka-stricto pagdating sa ganyan. Pati sa segregation ng basura ay grabe. Minsan ako nga nai-stress Although ako din naman sumusunod, pero mas ibang level si mama Ay, dito pala sa bahay namin meron kaming compost. Kasi doon sa mga nabubulok. Mga nabubulok kasi pinapang taba doon sa... Kasi may garden dito sa amin ni Bandaren. Yung sa bandang sulok na malapit sa CR, yan, nandun yung compost namin. Sabi ni David hi David Sequist. Hello, good morning from the Philippines here. Kasi Clutch, babalik sa carbon yung mga cases na games. Mahirap kasi napapasukan ng tubig. So pag may moist, ang pangit ang word na talaga yun, yung moist na yan. Moisture. Where's Rowan Rowanto? Rowan Rowanto is somewhere, probably working or yeah. Chopin Sullivan, if pasok po sa needs Tito, then most likely it's worth it po. Tama. Classic Lodge, kailangan po service ng buo. Pag Miss Universe na tanong, ang daming tanong. Hey, Jolo Aragoncillian, dito si Jolo. Hi, Jolo. Hey, Hello, At Jolo. Sintra, may mga refillable shampoo and hand soaps. Tama. Actually, totoo yun. Right. Pero sa mga social na yun. sa mga social na mga stores yun. Like I guess, ano yun? Yung mga, The Body Shop, meron diba? Sa Body Shop, meron sa, yung, Actually, para sa mga ganyan, meron mga nagpo-produce ngayon na kahit shampoo, bar shampoo. Yeah. So, isa yun sa effort nila na ma-lessen yung mga plastic. Para hindi na kailangan ng hard plastic na nalagyan, no? Yeah, para mga tao na lang ang matitirang plastic sa mundo. Kailangan mag-digital para mawala yung mga plastic na yan. So, meron ditong binanggit si Wade regarding dun sa discussion natin kanina. Sabi niya, at this point, naman yung cloud storage yung pinag-iipunan online, but mostly files lang, 'di ba? Sana magkaroon ng integration in which pwede mag-store on a larger scale. I think meron kasi 'di ba alam ba yung Google yung hindi yung i-stream na lang yung games. Yeah. Stadia. Yun, yung Stadia. Tsaka may ganung version din si Apple So sa ngayon yung technology natin hindi na lang files talaga ang yung nasi-save natin sa cloud. I mean, hindi na lang siya read. In technical term, hindi na lang siya read. Pwede mag-write na rin. Pwede na mag-write ngayon. And even before naman may Dropbox naman, may Google Drive naman. So pwede ka naman mag-write din ng mga buhay-buhay mo sa cloud. Ayan. Pero ngayon, kaya nang mag-stream ng game from, di ba? Nalulugi ang mga hardware company.
Totoo, actually. Yun nga. Yun ang mangyayari. May lugi mga hardware companies. Pero kasi, sa games kasi, ito ang problema. Siyempre, doon pa rin yung idea ng latency na kailangan kahit walang May internet, kaya kong laruin yung games ko, di ba? Sa bagay. So, Right, mahirap right. pa rin. Mahirap pa rin na makumbinsi ang mga gamers sa mga ganyan. Mm-mm. Tapos dito maisingit ko lang yung sinabi ni pahabol ni Green Cat Gaming ano. Worth it siya ito yung sa Switch kanina, Switch Lite. Worth it siya kasi tipid daw sa kuryente, sabi tas joke naman. Pero main purpose like Sir Chan Darren said, it's for people who loves handheld gaming. And maisigaw ko lang again Green Cat Gaming, thank you so much for Na-feature nga featuring tayo. us. Yeah. Thank Yun. you! I saw the vid. Thank you, Green Cat Ayan, thank you Gaming. very much. Ayan. Yan. So, yun lang ang mga tanong natin. Ang daming tanong. Nakakatuwa. Dito pala tayo sa green. Oo, ang I like ganda it. ng discussion natin, guys. Keep them coming, guys. Kung meron pa kayong Eh, kung ano yung dinidiscuss namin, may gusto kayong sabihin nyo lang. Basahin namin. Nakakatuwa kasi, Huwag lang pautang, before we started, sabi ko, ay mga 10 minutes na discussion lang yan. Anong oras na? So, Correct. pero dahil may oras na, ano ang next nating topic? Ang next nating topic is about, ayan, medyo pop culture na tayo ngayon. First time tayo nagka-pop culture ngayon sa Chongporado. Odex Private Limited warns Southeast Asia camcorders about pirating anime from cinemas. Ayan. Nakagigil yan. So, merong Yun na nga siya. merong statement si Odex Private Limited. Kita niyo yan sa notes niyo, guys. Yeah. Sabi dito, Dear all, sabi ni Odex Private Limited, it has come to our attention that someone has posted on YouTube a video clip from One Piece Stampede movie. Teka, speaking of One Piece Stampede, ipirate na natin yung yung movie niya. Ayan. Hindi yan yung pirated na movie. Trailer po yan. Yan yung trailer mo na, ng guys. Stampede. That's right. Public consumption ito. Ayan. So, it has come to our attention that someone has posted a YouTube video clip from One Piece Stampede movie. We have traced the leak to be from Singapore cinema. Grabe naman. Singapore talaga. We have painstakingly rebuilt the trust with Japanese copyright owners with a clean slate since the 2017 cinema video recording incident. Now, our anime community have taken another beating on credibility. We need your help to stop video recording in the cinemas. Our Southeast Asia anime cinema ticket sales is tiny compared to countries such as Japan, Korea, China, Taiwan, USA, and Europe. Tandaan niyo po yung quote na yun If there are more and more video leaks from cinemas in Southeast Asia, Japanese copyright owners will have no second thoughts to cut us off completely so as to protect their big markets. The actions of a few inconsiderate people who just want to show off that they are watching the movie could lead to dire consequences. Not only the perpetrator may land in jail or get fined, but the rest of us will see the end of anime movie releases in Southeast Asia. If the Grabe, di ba? Please help spread the word. And if you see someone recording the movie with their handphone, please tell them to stop and delete it. If the person refused to delete the video recorded, pakisampal po. Hindi, joke lang. Please inform the cinema staff. Ayan. Video recording in cinema is a criminal offense in Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines. With your help, we will be able to continue putting up the best anime movies in our local cinema. Please message us on Facebook if you find video clips of Odex anime movies being taken from cinema. Ayan. Right. Grabe naman kasi. Ang kate-kate ng kamay. Kailangan talaga. Ang kate-kate. Pakikamot po. Bakit kasi kailangan, 'di ba? And ito lang yung masasabi ko diyan. Hindi naman to yung first year or hindi naman recent yung pagbabawal ng camcording Oo. Kada movie nga napapanoorin mo sa sine, paulit-ulit yan, English, Tagalog, may Tagalog version, may English version. So, hindi ko gets bakit hindi nyo maintindihan na bawal mag-picture at bawal mag-video. Nakakagigil. Gigil Tapos ito, may question si Classic Lodge. Hope na hindi na ma-blacklist ang Philippines. Alam niyo po, isa lang po sa mga bansang sinabi kanina, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, isa lang sa mga bansa na yung magkamali yun. Banned na lahat tayong buong Southeast Asia. Southeast Damay-damay Asia. na ito. Kasi kakapiranggot lang po ang market natin sa anime. I think may nabasa ako na parang 20% lang ng Japanese revenue
sa anime, ang Southeast Asia combined na revenue. Mambaba talaga. So hindi nila talaga kailangan gawin na i-distribute ang movies sa Pilipinas or even sa Southeast Asia at its whole. Ang importante sa kanila yung US, yung Europe, at saka South America din. Importante sa kanila South America. May napanood ako lately na parang gaano ka-censored ang anime sa South America. Hindi censored at all. Walang censorship talaga. Ay, Hindi siya talaga? edited. Oo, totoo. Kaya importante sa mga Japanese publishers at movie makers na hindi ma-spoil yung fun ng mga taga Southeast Asia, tapos i-pirate na siya sa torrent, etc. Diba? So, Right. yun. Pero, at some point kasi, tayo mga Pinoy, meron tayong mentality na lahat ng bagay, entitled tayo na panoorin, pag hindi natin nahahawakan, entitled tayo na mahawakan natin. So, for example, a concept, recipe. Ba? Ang recipe hindi alam ng mga tao, pinapatent po yan, kina-copyright po yan. Yung ibang tao, nangunguha na ng recipe, kunwari, ng KFC o kaya ng Jollibee, di ba? Hindi po pwede yun kasi syempre, pinapatent po yan, kina-copyright po yan. Ano pa bang type? Movies, obviously. Yung mga movies na napapanood sa cinema. Pinapanood lang naman siya. Paglabas natin sa cinema, wala naman tayo nahawakan pagbalik, di ba? Yun yung iniisip natin mga Pinoy eh. Kaya iniisip natin, as long as hindi natin siya nahawakan, pwede natin siyang kunin na libre. Yun yung mentality natin. Tama ba, Tito Pabs? I agree dito. Napaka-cancer. There was one time na sinabi ko to sa radyo, may share ko lang yung quote na masyado na po matagal na naging uso ang Pilipinong walang disiplina. Abay magsawa naman tayo ng konti. 'Di ba? Speaking of radyo, mabati ko lang yung kumpare kong DJ sa Love Radio Santiago City, si Love Radio pala. Yes, si DJ Rico Bolero na dumaan sa stream. Thank you for dropping by and liking the stream, bro. Hello, Rico Bolero. Hello. Nakahiya kasi pangarap ko rin maging radio DJ din minsan. Pero hanggang pangarap na lang yan. It's never Hindi. late. Pero kasi kayo, ano ba yung mga anime movies na napanood nyo na, guys? Meron ba kayong mga napanood na? Ako kasi Dragon Ball eh. Hindi pa pa ako decent, nakakapanood ng movie na anime ever sa sinan. Mm-mm. Hindi ko pa na-experience. Kasi di ba, shonen madalas yung pinapalabas sa Pilipinas yung mga shonen jump na mga anime. Pero kasi recently nagkakaroon din ng surge ng yung mga love story na anime. Yung mga Withering with artsy. You, ganun. Mga ganun. O kaya Your Name, di ba? For yung example. Your Name. Ay, grabe Your Name. Anyway. At saka ang pangit lang kung ngayon, parang ngayon pa lang bumubugso yung pag-distribute nila sa Pilipinas or sa Southeast Asia ng mga magagandang anime movies. Tapos masisira lang ng basta-basta. Ngayon pa lang natin na-enjoy. Ngayon pa lang na-enjoy ng mga anime enthusiasts sa Pilipinas, sa Southeast Asia, yung privilege na yon. So, 'di ba? Konting ingat lang, guys. At saka ito ang hindi ko lang kasi mag-gets. Ang Pinoy naman, or at least yung Southeast Asian population naman, may naman tayong access sa Netflix and ang dami-daming anime doon, di ba? So, One Piece is in Netflix. Ano pa ba? Ang dami. Ang dami. Tapos isa lang nasabi ko. Sobrang dami. Yung Fairy Tail, nandun din yung Fairy Tail nandun. Death Note Yung luto-luto, di ba andun din? Ano ba yung Shokugeki no Soma, nandun din. Food Wars, nandun Food Wars, din. nandun din. Ang saya-saya ng Food Wars doon. Yun nga, sobrang sagana tayo sa anime. Binabayaran naman natin sa Netflix. Legal po yun. Right. Pero yung iba, pinipilit pa rin manood. Kiss Anime, di ba? Not that I'm naming certain companies or pero, di ba parang, end of the day, kailangan, kung gusto nyo talaga na magtuloy-tuloy yung mga anime nyo, yung mga storya na sinusubaybayan nyo, kailangan nyo supportahan sila sa tamang platform. For example, nanonood ako ng ba yun? Ano yun? Korean ba yan? Hindi, Pinoy nga eh. Pinoy. The Killer Bride, ayan, The Killer Bride. Okay. Sina Maha. Oo, sina Maha. Totoo doon, pero I'm watching it on ABS-CBN. I Want. Yan. Doon ko siya pinapanood. So, kasi pasuportahan ko yung media.
Mm. Same din sa gaming. Kasi ang dami kasi, for example, nagrarason na, ay, wala naman kasi akong capability to buy games. Eh, bakit ko pa siya bibilin? Eh, meron namang available na download. Eh, if you're not part of the solution, you're part of the problem. Di ba? yun eh, di ba? Para kung sana ma-realize mo, kung sasabihin mo sa akin na, kasi ang mahal-mahal naman kasi, dapat naman kasi allowed kami maglaro ng ganyan laro. Hindi po. Kaya nga po merchandise yan. Kaya po product yan. Kaya po ang daming tatrabaho sa products na yan. Kasi po, meant po yung ibenta. Ibilin. Oh. Tama. Di ba? It's a consumer product. Hindi po siya parang tula ni Bantay yung ako yung may aso. Eto dito may share ko lang since ayun na nga na-touch natin yung sa gaming. Ako, I'm slightly guilty when it comes to yan, yung pirated games. Pero, may malaking pero ha. Like let's say for example, The Witcher 3 I was able to finish the entire game nung 2 years ago. Pirated yon, hindi pa ako active sa streaming that time. And then nung na-hook ako sa streaming, yun nga na-realize ko na shit. Sorry for the word. Ayun, na-realize ko na the developers deserve yung ibabayad mo. So what I did was nung nag-summer sale lang Steam, yung Witcher, binili ko siya. Kahit hindi ko lalaruin. Tama. Binili ko. Ako, para makabawi man lang. Ang dami kong na-pirate din na games before when I was younger kasi sa ZSNES, sa PlayStation 1 emulator. And guess what? I bought them back right now. Kasi para may parang childhood guilt. Kasi software developer ako, alam ko kung gaano kahirap magtrabaho pa sa software. Correct. Tapos nanakawin ko lang din. So parang why, 'di ba? Tama. So, dapat ganun Wala tayo. namang for sure walang malinis. Kasi ako rin naman naglaro din ako ng mga games na emulated. Oo. Pero yun nga, ganun din, same with Tito Pabs. Nung nag-start ako sa pag-i-stream, doon ko na-realize nga na dapat sumusuport tayo. Even yung yung video editor ko, simula nung nag-stream ako, binili ko yung lisensya, yung pang-edit ko sa phone ng mga kung ano-ano. Nice. Binayaran ko yung, kasi ako nagigilty ako na i-release ko siya as my content. And magkakaroon ako ng mga benefit doon. Tapos, di ba, hindi ko man lang nagawa ng something to support yung mga devs. So, and syempre, di ba, gaya na sabi ni Tito ni Tito Jobs, siya, parang consumable, ganun, for consumption. Meaning, you, as a person, gusto mong i-consume yung game, gusto mong laruin, meaning gamer ka. So, dapat be considerate din na, what if, hindi na sila what if malugi sila? Di wala na tayong games na lalaruin, pare-parehas tayong ngangang. Pare-parehas tayong malulungkot. Yan yung nangyari sa Suikoden, kasi wala naman siya nung bumibili ng Suikoden, tapos pinipirata na lang siya ng PS2 days. Tapos hindi na gumawa ng Suikoden dahil doon. Ang dami-dami na mamatay ng mga studios kasi hindi tinatangkilik ng mga consumers, pero dapat tatangkilikin sila kasi magaganda naman mga ginagawa nila. Pero kung mga tipo ng No Man's Sky or okay lang yan na walang bumili. Anyway, sabi ni Jinbei Tori, Attack on Titan, first movie, kakashowing pa lang. Yuta, pagdating ng hapon, may HD link agad sa mga download site. Inabangan naman. Abangers. Magtago ka na, Jinbei, sabi ni Sintram. Ayan. Sabi dito, sabi ni Mami Arlie, 3 hari. Naalala ko tuloy nung bago pa lang ang PlayStation console. Tapos uso din mag-jailbreak ng PS para makalaro ng pirated games. So, yan, PS1 days. Yes. Naka-jailbreak para yung mga naka-burn na CD yung I mean, in fairness naman sa era na yon, hindi pa alam ng mga tao talaga kung anong idea ng ownership ng software. Totoo diba? Kasi kung fresh pa lang sa atin. Kung nakokopya kasi ang software, hindi sabihin, you can take away yung software without getting pursued, di ba? Kasi ang bilis sa kopya Lalo yung sa sa Famicom, sa Super Famicom kasi meron 'di ba na parang yung copier ng sa Famicom yung parang isasaksak mo siya sa Famicom tapos ilalagay mo yung cartridge sa taas, tapos meron diskette sa ilalim, yung floppy diskette. Tapos yun na yung parang pwede mong laruin sa iba't ibang systems. Basta meron din silang parang disk reader lang.
So, ang dali-dali eh. So, parang bakit allowed siya na gawin yun? Kung hindi ba, kung bawal. 'Di ba? Pero Right, kasi, right. pero like I said nga, nung time na yun, sobrang hindi tayo maalam sa copyright at saka sa pagko-consume ng media. Ayan. Tapos dito, natabunan yung comments eh. Sabi ni Green Cat Gaming ulit, the problem here in the Philippines is just because you are a celebrity doesn't mean Ay. everything should be forgiven in all things you do. Sabi. We won't be giving any comments doon kasi medyo delikado. Pero, ayun nga, opinion ni Green Cat Gaming. At tapos, ito pa, sabi niya rito, I'm a game developer. I stopped pirating games when I entered that course 8 years ago. Sabi, because doon ko na-realize na mahirap gumawa ng games. Correct. Tama. Doon sa nagsabi na porket celebrity, hindi na naman mga celebrity eh. Kahit yung mga normal na tao, parang feeling Normal privilege na i-broadcast kasi kaya nila. Wala rin kasi measure si Facebook sa paghaharang ng mga content na hindi dapat ipakita. So, ewan ko kung pwede pa ipakita itong content na pinapakita natin eh. Kasi, Trailer yan. Well, ito, regarding dyan, related sa mga pinag-uusapan natin ngayon, ang sabi ni Ripe, maganda itong sinabi niya. Is it alright to spoil other people on what you've watched? What is the allowable time na pwede mo na i-spoil sa social networking sites, yung pag-spoil lang na panood mo? Una sa lahat, hindi ka talaga allowed. Ba't ka mag-i-spoil? Parang stop raining on others people parade, no? Naiinis talaga. Yan ang number one. galit siya. Umuusok ilong Yan ang niya. numero unong ayoko nakikita sa Facebook or sa kahit na anong social media platform. Yung mga epal na spoilers, hindi ko talaga magets. Bakit? Ba't mo kailangan? Bakit mo kailangan Tapos ang ng maganda spoil? pang rason nun is, if ayaw mong ma-spoil, edi unfriend mo ako. Parang, ha? Wow! Diba? Wow! Anong control ko pinakita mo na eh. Parang andyan na eh, binorcast mo na eh. Yung control mo, after. Yung After, di ba? Wala kang control sa kung ano man yung gusto niyang gawin na pang-spoil. So, para sa akin, no, it's not alright to spoil other people. Period. totoo Pero yun. minsan kasi hindi rin kasi sinasadya. Parang ako kahapon about Lucifer, di ba? Parang hindi ko rin sinasadya kasi knowing na alam nyo na yung Lucifer, I wanna talk about it. Tapos parang na-realize ko, we're in this public forum pala ngayon. Live pala tayo. Pumreno naman ako. Kumbaga, promeno agad-agad. Kumbaga, realize, and then the intention was not there. Ang masaklap kasi, yung iba, talagang yung intention nila, I want to, parang ano yan eh, parang, hey, tingnan niyo ako, ang laki ng ano ko. Parang ganun eh. Parang yung sa Game of Thrones, parang pinapakita nila, hello, may HBO ako, kayo wala. Parang ganun. Right. Yung iba, naglalagay pa ng disclaimer. Kunwari, spoiler, Spoiler alert. Pero, di ba, spoiler alert, pero sabi mo, spoiler alert, namatay si ganito. Parang, tangina mo. Spoiler alert, pero, naku, nagigigil talaga. Ayun, I don't mind Kulang sa spoilers eh. aruga. Yung malaman ko, halimbawa, let's say for example, yung last na Avengers movie, nalaman ko na ganito namatay si ganito, ganyan. Okay lang sa akin. But then, ang nakakabisit yung act. The act itself, na sabi ko, bakit mo kailangan magpa-epal? Parang sa inuman yan, Tito Pabs, no? right. Yes, may mga episodes kami. Oo, buti hindi ka nababasagan sa ulo ng beer. Magpipinsan kami dito eh. Ayan, sabi ni Nino Celis, hello Sint, sama ka sa December. Kumakain ka ba ng kamote? Ayan. Kumakain ng lahat yan si Sintram. Uy, kumakain ng lahat. Hotdog, tahong, ayan. That sounded wrong. Sabi ni Dacarino, paano yung mga games nang wala nang mabili old games kahit port man lang sa PC like Battle Realms, Silent Hill? Di rin ako fan ng piracy kasi nadedetect sa US yung pirated song sa phone mo. Pirated copies like MS Word and other apps and games. Pag hindi na siya available, for example, ako yung Silent Hill, ako kasi, ma-acquire ko siya sa eBay. Kaya ko siyang i-acquire sa eBay. Pwede mo na siya i-acquire sa PlayStation Network. Murang-mura lang, $10 lang, bilhin mo siya. Ngayon, kung sasabihin mo masyadong mahal, sa'yo na yon. Problema mo na yon na hindi mo siya ma-acquire na ganun. So, what else? Paano pag yung mga games sobrang luma na nasa cartridge siya? Like for example, yung nasa SNES, minsan kasi kailangan mo abangan yung publisher eh. Kasi ang problema kasi iba yung publisher deads na. So, yung iba ang ginagawa, kino-convert yung mismong cartridge to something like ROM. And since patay na yung company, meron pang mga negotiation na gagawin yan kung
antay ba tayo ng 20 years until maging public domain yung property. May ganun eh. Right. Di ba? Di ba kung sa mga kanta, nag-aantay yata Komplikado pala. nag-aantay yata ng 50 years after mamatay yung composer. Tama ba, Tito Pabs? That I'm not so sure, Tito, to be honest. Pero totoo 'yun, yung wait time, kwan yan, marami naya-applyan sa maraming properties. When it comes to intellectual property, may certain wait time para matanggal yung rights nila dun sa Pero para I think ngayon yata, well, siguro sa sa K-pop kasi yata itong alam ko. Sa K-pop kasi, iba yung right mo as composer or as writer, pero technically, ang magmamay-ari nun is yung label. So, halimbawa sa Publisher. Twice. Oo, yung nag-publish. Halimbawa sa Twice, halimbawa ako yung composer nun. Hindi ko siya totally pagmamay-ari. Pero yung company ni Twice, sila talaga yung parang... For distribution, right? For distribution. Pero, may mga batas din yata ang Korean na naglilimit lang na sasabihin ng composer, sige, hindi ko na i-distribute to sa'yo. Kaya si Freddie Aguilar, may right siya na, kasi ano yun ang alam ko, Octo Arts yung yung label. Yung label ng anak. Tapos he was able to share it to Star Cinema kasi composition niya yun. Nanalo siya doon sa case na yun. So, ang ano pa rin, yung artist pa rin yung binaback ng law. Hindi yung label. That's nice. Tapos sabi dito ni Japoy Tom, sa spoilers, meron mga taong naiinis pag nagsaspoil. Meron yung na-excite pag na-spoil. Like me. Meron niya. yung tatawanan niya yung naiinis. Totoo yan, sabi niya. Kasi meron din nag-comment ng ganyan sa akin, si Mami Arlie, sabi niya, ako tungkol sa spoilers, mas gusto ko may nag-i-spoil sa akin para di ko na kailangan manood ng sine or ma-curious ako kung totoo talaga yung pag nag-spoil nila kaya manonood ako. Parang ganun. So, kasi yung mga tao nun, na gusto. Ibig sabihin kasi nun, from the very start, hindi na nila supportado yung content. Sa bagay. Diba? So, okay lang yun sa kanila. Pero yung mga taong super supported yung content, for example, yung Game of Thrones, Stranger Things, na naalala ko nung early summer na itong taon na to, ang daming spoiler na nagpapayabangan ng mga screenshots nila. Hay! Yung Game of Thrones na lang, Oh. as in, kulang na lang magsabong yung mga tao sa Facebook. Gigil eh. Anyway, kasi yun nga, parang kasi kung capable ka nga naman, yun nga yung sasabi nila parang ang pera or / capability is an amplifier of your true self. Kung mayaman ka, tapos may HBO ka, tapos napanood mo na yung Game of Thrones, kung i-amplify niya yung kung tarantado ka talaga, Right. diba? Ipopost mo sa Facebook yun. Oy, matay na yan. Ito yung ito yung screenshot na namatay si si ganito. Baka ma-spoil ko kasi this year pa lang pala itong Game of Thrones. Munti ko nang ma-spoil. Nako. Basta. Yun nga, may mga ibang tao talaga na parang sobrang na-amplify lang kung gaano sila Ka-eho. Ka-eho. Tama ka dyan, Tito Pabs. Ano pa ba? Sabi ni Sintra, bakit daw may tahong? Di ba mahilig ka sa tahong? Di ba mahilig sa tahong? May humabol, sabi ni Heyon Chan. Meron gusto sa mga spoilers para kung sakaling worth to watch or such a waste of time. Pero check mo pa rin niya. Pero yun nga, gaya na sabi ni Tito Jobs, baka kaya ganyan yung side ng mga tao na nag-aabang ng spoiler. Kasi nga, from the very beginning, hindi kayo ganun ka-interesado dun sa product or sa movie. Kasi halimbawa ako dun sa Avengers, kahit hindi ko pa napapanood yung trailer, hindi ko pinanood yung trailer at all. Big deal sa akin 'yon. Kumbaga, kasi inaabangan ko So, mapanood ko yung trailer o hindi, parang gano'n. Ayoko may-spoil ako kasi inaabangan ko siya Siguro gano'n yung difference. Sabi ni Classic Lodge na nagbigay sa akin ng 20 stars. Yes, Yes! Classic Lodge. Sabi ni Classic Lodge, madami nagsuspoil ng story ng Final Fantasy VII Remake. Ay, naku, huwag yung spoil yan. Hindi ko pa alam yung story ng Final Fantasy VII. Utang na loob. Maawa kayo sa mga first-time gamers niyan. Hindi, totoo lang. Actually, totoo rin. Oo, totoo rin. Ano pa nilalaro yun?
Kasi nga 'di ba dito yung generation kasi natin lumabas yung Final Fantasy 7 and 8. Anong platform? PS1. PS1. May mga gamers tayo na hindi nabutan yung ano niyan yung paglabas niyan sa PS1 na malalaro nila this time sa Switch or Switch Lite. 'Di ba? Maawa naman kayo. Actually hindi maawa, mahiya naman kayo sa kanila. Hindi, actually, kung totoo kayong fan, kasi for example ako, yung Last of Us, hindi ko masyadong isi-spoil kay Darren yan. Although, ang dami ko na kwento kahapon. Super fan ako ng Last of Us. That's why I don't want to tell him more about the game. Kasi I want him to experience it himself. Parang parang Shadow of the Colossus, parang yung mga favorite kong games. If you're a true fan, you would want the person to experience it the way you experience the game. Di ba? Tapos chikahan na lang kayo after, di ba? Pag natapos na. Related sa experience dito, ito may question na si Green Cat Gaming. This is actually obvious, sabi niya. But still, what can you say about the people that can't afford games? So they decided to pirate the game. From the perspective as a gamer, a streamer, or content creator, or just someone who moderately game. Tito Jobs, I wanna hear. Ako may gusto rin sabi pa after yung Tito Jobs. Hindi ko nahabol yung question. Teka, ipe-paste ko para sige. para mo mabuti. Alright, there you go. Sabi niya, his is actually obvious, but still, what can you say about the people that can't afford games so they decided to pirate the game? Ganito kasi, meron din kasing tinatawag na correlation versus causation. Does piracy cause industry-wide losses kapag pinapirate siya, pag pinapirate yung game? May mga study na nagsasabi na hindi raw affected ang gaming industry or even the movie industry dahil sa piracy. In fact, naging marketing tool pa ang piracy. Okay? Pero at the end of the day, may batas tayo na bawal tayo kumopya ng mga copyright. Yun lang naman yun eh. It's about legals lang naman. Pero syempre at the same time, binuo yung content na yun para isipin ng mga bumuo ng content na they will be earning from it at paghihirapan nila ng todo yun kasi they will be earning from it. And therefore, magko-continue yung mga MCU nila, yung mga DCEU nila, di ba? Magko-continue yung mga franchises nila, yung mga Fast and Furious yan. Kasi nag-aabang sila ng ganun. It's gonna be a money-making thing for the employees. Yun lang isipin yung mga employees. O yun lang isipin yung mga executives na nagbibilang ng milyones, di ba? Right. Pero, doon sa mga may hirap naman, na sinasabi na hindi makakuha, like yung sinasabi ko doon sa previous channel ko, you do you. We don't really force you to not acquire games illegally. Kasi katawan nyo yun eh. So parang for us to impose something to you, hindi tama naman yun. Ang prinsipyo naman namin yun. Pero ang argument ko lang, yun nga, it's a craft that is made by several employees. Bigyan naman natin ng reward yung paghihirap ng several employees na yun. Right. Yes, Darren? Thank you. Ako agree ako dun sa sinabi ni Tito Jokes. Pero dito naman, ako naman, naiintindihan ko rin naman yung mga, as a streamer, naiintindihan ko yung mga baguhang streamer na wala pang budget bumili ng games. Ang lagi ko lang pinapayo, kasi may mga nagtatanong din sa akin ng ganyan sa mga PM. Ang lagi ko lang pinapayo, sige, mag-emulate ka for now. Pero kung kumikita ka na, mag-payback ka. Yun sa akin. Kumbaga parang, sige, gawin mo yan. Kasi sa totoo lang, kailangan mo ng puhunan na game eh. Wala ka pang ma-content. Sige, by all means, mag-emulator ka, mag-stream ka ng emulated game. Okay lang yan. Pero pag na-achieve mo na yung goal mo, mag-payback ka sa developers. Lalo na pag nakakuha ka ng stars. Yung pala, the moment na nakakuha ka ng stars, dapat stop mo na yung pag-emulate. Pambili mo na. Oo. And just to echo yung part na sinabi ni Tito Jobs na about dun sa ang tawag dito, yung may mga taong gumawa niyan, there are employees na gumawa niyan. Yes, that's true, no? Ilagay natin yung sarili natin sa kanila. If you have a product and then nakita mo kinopya
ginamit lang, di syempre masasaktan ka rin. And then yung take ko lang dito is yun nga, hindi naman namin we are not here to impose. We are not saying that our way is the way, 'di ba? May kanya-kanya naman kasi tayong pananaw dyan sa mga ganyang bagay. But then sana, I mean, if in any case may mga tumatangkilik pa rin sa, let's say, a pirated game, sana lang din dumating sa point na ma-realize mo na I've played this game, makabawi man lang, meron na ako pera ngayon 'di ba? Pag capable na kayo. Bilhin ko nga. Ganoon. Oo. Kumbaga, wag na lang muna kayong maging proud. Oo. And gawin yung goal na maka soon, 'di ba? Pag nagkapera ka. Kasi gamer ka pare-parehas tayong mawawalan pag nag-put out sila. I mean, at the end of the day, this is a hobby. This is a hobby that not other people also have, di ba? Kung gusto yung panindigan yung hobby nyo, at some point, gagastosan nyo yan. Kung golf yung hobby nyo, gagastosan nyo yan. Kung tennis yan, gagastosan nyo yan. Kung mountaineering yan, gagastosan nyo pa rin yan. Diba? Yes. Ang hobby magastos, remember that. Walang hobby matipid. Oo. Except yung hobby na asawa ni Mommy. Hobby matulog, gano'n. Anyway, yung nabanggit ni Bro Darren, yung wag kayong proud. Sabi ng pinsan ko, hindi mo na nga dapat ginawa, pinagyabang mo pa. Exactly. Hindi mo na inako parang ginano pa siyang tool para pagkakitaan mo. Ang sama. Kumbaga, wag kang maging proud sa ginagawa mo. Sabi mga computer shops, hello. Sabi ni Raif Von Shangle, Chong Poradas, is it sa kakulangan ng proper channels to view the animes kaya it makes the people in Southeast Asia pirate it? Or dahil alam ng mga producers na walang disiplina ng mga tao na maging aware sa copyright infringement kaya di sila masyado nagdi-distribute sa region natin? Actually, hindi. Kasi nung way before, siguro mga early 90s, early 80s, lalo na 70s, flooded yung mga channels sa mga import content. Sobra. As in, magmula anime hanggang Sentai series. Sobrang flooded tayo. Even telenovelas, di ba? From Mexico. Sobrang flooded tayo. So, ang alam lang ng mga tao kasi is they are watching this free from TV. Di ba? And I think yung point niya, channel online? Parang gano'n? Channels locally daw to view the animes kaya it makes the people... Kasi dati ang dami. Ang problema kasi ngayon sa Pilipinas, yung mga channels natin, punong-puno ng soap opera. Diba? Wala nang anime sa hapon Bukod Puro dito, kabitan puno ng commercial. Oh. Imagine 30 minutes mong papanood. 30 minutes lang yung time slot, for example, ng isang anime. And then, a rough 20-30% of that time is dedicated sa mga ads. Oo. So, pag nasa GMA ka pa, tapos nanonood ka ng ano yan, yung sa... Yung Fushigi Yugi. Grabe yung commercial. Para more than 50% of the entire time slot yung commercial natin yung Fushigi Yugi. So, siguro kasi, it also, kasi for example, ako yung Channel 2, yung ABS-CBN, I like the way they handle anime kasi wala masyadong, even Channel 5, yung Channel 5 dati ng Sailor Moon, walang censorship. Walang pagbabago sa content, di ba? Even Channel 13. Yung Channel 13 yung si Bobby Booby Boink, si Time Quest, di ba? Yun din ba yung sina Kuro-chan, sina Shin-chan? Oo, sina Shin-chan. Walang yun. Hoy, Carmen! Oo, tama. Yung mukhang elepante yung niya. Di ba? Walang censorship yun. Carmen lang. Right. Oo nga. Nakakamiss. So, kung tutuusin, mababait yung mga TV stations sa anime dati. Ngayon, ang problema kasi, hindi na kasi mabait ang audience sa anime. Kukunti na lang tayo mga anime fans. Totoo lang. Oo nga. And minsan, yung mga anime fans na yan, nagko-connect lang either sa Crunchyroll o kaya sa, Yay TV, sa cable, Animax, mga ganyan. So, doon na lang sila nagko-connect. And nawala na yung touch ng Pinoy talaga sa anime. Wala nang interest, di ba? Yeah. Since walang interest, wala ring TV station na magpe-present niyon, magdi-distribute nun. Therefore, at saka rin siguro dito. Kasi ratings nila Oo. Dumami rin ng ang mga sites na nag-o-offer ng pirated anime. yun din. Oo, yun na nga. Diba? Kaya lalong bumaba ang rating sa TV.
Ayun naman yung pagkakaintindi ko naman sa sinasabi ni Raif na siguro kasi dati, wala pang Netflix, wala pang ano nga yung ano, yung Crunchyroll. legal na Crunchyroll. wala pang Crunchyroll. Mm. So, talagang yung ibang mga tao, yung mga early anime fans na may access na sa internet that time, talagang sa mga pirated websites talaga tumatakbo. Pero Oo. kasi ngayon, nandito na tayo sa era ng mga on-demand na Na tinatawag. So, services. very accessible na sa atin yung ano, yung mga anime. So, Right. wala na tayong Excuse. valid excuse para, ano mo yun, para mamerata ng anime. Consider sa Netflix, may Start. family edition ka pa, di ba? Pwede mo i-share sa family mo yung Netflix, di ba? Mm, Yung mm. ginagawa namin, Mm. nanonood kami na kaya-kaya naming anime dito sa Netflix sa bahay. So, Kaya nga minsan iniisip ko dito yung kasi mura ako tutuusin ng Netflix sobra. eh. Mura Sobra. no. Sabi ko nga it's almost criminal na nanonood tayo ng ang dami-daming movies ganyan. Sabi ko it's Ah, almost criminal. totoo. 'Di Sabi ba? sa akin, ano, sabi dito, sabi ni Reggie Loves You, yung anime dati sa GMA7, halos araw-araw iba-iba ang anime. Totoo yan. Halimbawa, FWF, iba yung lineup. Iba Tapos yung oo. TTH, iba yung lineup. Totoo yun. Mm. Tapos, sabi nila dito, lilipad daw yung takore. Saan yung lumilipad yung takore? Alam ko yung ano Time yung Quest, Time Quest. Yun. Lilipad Okay. ako rin. Time Nalala ko Quest yun. Parang hindi ko napanood yan. Sabi naman ngayon, puro palabas sa hapon, puro kabet lang Tama! diyan. Mas gusto pa nila makakita ng nagsasampalan kesa sa Reagan. Oo nga, di ba? Di ba? Tama, Sabi ni Chupil tama. Sullivan, na uso na po kasi yung mga influencers po sa YouTube dito at sa Facebook din na nagbibigay po ng entertainment value kaya napalitan po yung anime sa hapon. Sa bagay. Tayo mga katulad daw ni Chandarin Gaming ang pumalit sa sa Reagan. Ayan, di ba? Bad influence. Diba? Mga influencers. Sabi ni Inom tayo. Kim Cat yung ISP Bonanza, sabi niya. Time quest nga daw yung takore, sabi ni Reggie. Time Lotus Quest. Chronica pa lang, sagutin ko yung tanong mo. Yes, hindi na. Hindi na ako napapakita doon. Ayan. Thank you. Hindi kasi Yung anime daw after ng 17. Alright. alam ko kung may gumawa rin ng anime ng ng Mega Man, ng Combatron. Nakakatuwa. Wala lang. Alam ko nga no, ang tanda ko na. Ako naman, hindi ko yun alam. So, Tita BTX na Oo abutan. naman! I Lalakbay love ako BTS. patungo sa kawalan. Diba? Yun yung team song nun. Maganda ang BTX. Sabi nila, shit, nakakamiss. Super Marionette ba yun? Chichay season, I Okay. disagree. Mainstream na anime, mas madami na fans ngayon, kaliwat kanan ng mga anime conventions. Chichay, hindi siya magiging mainstream kung hindi siya papalitan ng soap opera sa gabi. Yun ang ibig sabihin ng mainstream. Siguro sa buong mundo, it sounds like parang mas, alam mo yun, alam na ng taong anime. Pero much like alam ng mga tao ang iPhone, hindi, iPhone na mainstream na yun eh. Much like alam ng mga tao ang Vivo or ang Oppo, hindi pa rin siya mainstream na phone. Gets nyo? So, Kasi hindi alam ng sobrang nakakarami. kahit sabihin natin alam na nakakarami, yung interest hindi enough para mag-invest ang mga tao sa kanya. So, ganun siya. Alright. I'm not saying that anime is something any form of any lower form of art. It's actually very napaka-cerebral po ng anime sa totoo lang. Kaya siguro hindi niyo siya napapanood sa prime time, 'di ba? Sa mga TV stations niyo. Kasi ang kailangan ng mas maraming tao ng mainstream ay yung mga iyakan, sampalan at saka Kabitan. Drama sa Ayan. buhay. Yan, yung mga agawan ng asawa. Tama yan. Oo. At Batuhan ng maganda din mesa. sinabi dito. At saka yung bigyan ng jacket. Hindi, joke lang. Yan. Favorite ko to, Magic Knight Ray Earth daw. Ayan, favorite ko rin yan. oo. Magic Knight Ray Earth. Favorite ko yun. Narito. Gusto ko nga maging member nila eh. Asahan nyo. Sino yun? Diba? Si Lucy, si Anemone, tsaka si Marina. Tagalog. Tagalog. Ganyan sa Tagalog. So, sabi yung kanta ng Sailor Moon na Tagalog, kinanta ni Angelica de la Cruz. And then, so, niniwala ko yung sa Ray Earth. Kinanta ni Angelica yun. Talaga yung sa Ray ba? Earth. Oh my God, hindi ko alam. Sabi, BTX, Zenki, Super Marionette, Neon Genesis, Yung Evangelion. Super Ang dami, ah. Marionette, grabe yun. Galing. Sobrang walang ka-sensor yung Super Marionette na yan sa hapon.
Talaga? Alam niyo, Tito, guilty pleasure ko yan Talaga nung bata papareho ako. tayo. Guilty pleasure ko siya nung bata ako. Di ba? Blue Blake daw. Parang ano lang din. Parang Android 18? Yung babae? 18 ba? Sa sa Dragon Dragon- Ball. Yung asawa ni Ah. Clarin. Sa Dragon Ball. Parang ganun. Oh my gosh, ang hot niya. Parang ganun. Pero yung Super Saber Marionette ba yun? Yung Super Super Marionette na yun, grabe talaga. As in, talagang boom na Iba eh. boom eh, di ba? Boom na boom yung Ba't di ko alam yun? Anong taon yun? kasi pa sa amin yun eh, Darren eh. Pang Wait, Tito. tignan ko Tito nga, yun eh. super. Pero sabi na, at yung Gundam na yung Japanese, yung bida na black costume na red yung bilog to represent na Japan siya, ano yun? Yung iba nung dating anime hype, sabi ni Reggie, kung sa iba, kabi-kabila noon, kada buwan may convention, but batuhan daw ng mesa. Yung sinabi ko. Ay, nako, oo. Nag-react sila doon. So, ayun. Super Marionette. Super ba Saber? Saber Alam ko sabi Saber, dito eh. ayun nga, alam ko Saber Marionette Saber eh. Marionette J. Saber. Tignan ko Yung nga. picture pala makikita mo. Wow! Magaling. Tingnan mo yung mga picture kasi nila. Ito Pero may di kita yung Oh, cleavage. yeah. Ay, lalaki ng Oo nga. buhok sa Oo, di ba? Panood. Ay, sabi, fetus ka pa nung mauso yun dati. Pero nakita ko na yung picture na nadadaanan ko siya somewhere. Sa Facebook. Mas masaya din. daw manood ng Tagalog dub na anime. Actually, totoo lang, may ibang channels na tama mag-dub ng anime. Ang pinaka-hate ko, Channel 7, pag nagda-dub. Pinaka-favorite ko, Channel 2, kasi sobrang normal language lang. Yung regular language lang. Minsan nag-English pa nga sila. Nakakatuwa eh, kasi talagang natural lang yung conversation. Hindi katulad nung pag pinanood nyo yung mga yung Ghost Fighter, nung Channel 7 ngayon. Pucha, ang hindi nagme-make sense yung conversation nila. Para lang magsabay sa bibig. Parang what the heck? Diba? Sobrang low level na na dubbing. Sorry Chichay says, I remember Ranma One Half Man chancing Ay, si oo nga, no? Haposay. May surprise boob reveal the next day na wala na si Ranma sa TV. Talaga? May surprise reveal daw ng boobs. Oh, ganun talaga eh. Ganun talaga mga hapon eh. Sabi ni Mami Arlie, gusto ko yung Dragon Ball sa RPN 9 kumpara sa Dragon Ball 7. Same. I agree. Yung English. Tapos, maganda yung dubbing. Ang sabi nga nila, yung dubber daw ng Goku dun sa Channel 9, lumipad na siya ng US para sa Toonami. Para mag-dub sa Toonami. Ganun kagaling yung dubber nung kay Goku sa Channel 9. Ayan. Correct. Totoo yan, Tito Jobs, sabi nila. Yeah. Super agree sila sa'yo, Tito Jobs. Pinakamagandang anime na nadub ng GMA is Hunter x Hunter, sabi ni Hindi pa rin. Heyun Hindi pa Chan. rin. Ayan, napanood ko yan. Hindi pa rin maganda. Tawa ko ng tawa sa reaction. Ay, iba pala yun. Pwede naman yung slam dunk ka. Oo. Hindi rin eh. Actually, Slam Dunk pinanood ko. pinanood ko yun. Kasi syempre bata pa tayo. Kailangan natin simpler na Sabagay, Tagalog. appreciate pa rin. Appreciate natin simpler na Tagalog. Pero when you watch it back, sobrang hindi siya nag-age well. Ang pangit ng dialogue, ang pangit ng enunciations nila. So habang nagmamature ka, doon mo na-realize na ang pangit Ang pangit pala ng dubbing. ng Sa gawa bagay, nila. May point. Pero mas maganda yung dubbing ng Voltes 5. Mas maganda yung dubbing ng Bioman. Bioman. GMA din Hindi, yun? Channel 2 yung Bioman, Voltes 5 GMA. Mazinger Z, maganda rin yung dubbing niya dati. At saka ano yan, yung mag-isa lang siya, tapos meron siyang girlfriend na Angel. Ano yun? Basta yun na yun. Okay, Voltron. Maganda yung dubbing ng Voltron din. Ayan. Ay, ako. Voltron. May Voltron sa Netflix, di ba? May Voltron sa Netflix. At gagawa na sila ng remake. Oo. Nice. Okay, ayan. Ang dami natin pag-usapan ng about anime. Sana araw-araw ganito. Grabe. Ang saya. Pero dahil na pag-usapan natin anime ngayon, thank you again to everyone who have watched. Grabe, 22 pa rin tayo. Nag-30 plus tayo kanina. Thank you very much for joining And ang us. daming comments. Ang daming comments. Talaga naki-join sila sa discussion. Grabe, ang daming comments talaga. Thank you very much. 5 man daw. Ayan, naalala ko yung 5 man. Yung namatay si...
may Mahabol pa nga sila dito eh. Dimos. Dimos, Dalawa yung tama, nagtapos. Dimos, yung yung may Actually, Asian. tatlo, sunod-sunod. Dimos daw. Nagpa-plot sila ng Dimos, saka Shida. Ano ba? Bioman daw sa Channel 13. Actually, Bioman Channel 2 muna, then Channel 13. Hindi nyo naabutan yung Channel 2, mga bugoy. Ayan. Kasi ano yun kasabay, Bioman muna, then Shiders. 5 p.m. ng Sabado, yung 5:30 p.m. 6 p.m. ng Sabado, Bioman. Power Ranger na nasimulan ko sa mga ganyan. Tapos Sorry, guys, 6:30, I'm Shider. Ayan, Shider na yan. So, ang saya ng discussion. Thank you, Lane. Ayan, saya nga ang discussion. Pero mas masaya ang discussion natin tomorrow because tomorrow, we will be talking about yung mga services, mga content services na naglalabasan like Disney Plus, like Hulu, Peacock na palabas, and Amazon, Netflix. Ano ang naging significance ni Amazon at Netflix at nagsilabasan to mga to? Uy, nag-20 stars na naman si Classic Lodge. Macross, inaabangan ko dati. Oo, yung Macross 70s yan na anime. At alam niyo ba may Macross na lumabas din noong 90s at saka early 2000s. Ang ganda ng animation, guys. You have to check it out. Yung Macross X mo yun. Masaya siya. But yes, tomorrow we will be... Meron akong Go, Darren. pinanood, Saint Seiya. Alam niyo ba yun? Yes, alam ko yung Saint Seiya. Luma pala yun. Sobra. Kasi napanood siya sa Netflix. Remake pala yun. Pero nung pinapanood ko siya kasi, yung graphics niya, parang video game na. Pero very familiar talaga yung yung mukha niya, yung costume. Ginugol ko ngayon. Sabi ko, oh my God, parang 1980s or 1970s. 70s. O sabi ko, ito pala yun. So kaya pala familiar. Kasi nakikita ko na siya dati pa. Saint Seiya ang Dragon Saint Ball Z, Seiya. ang Dragon Ball Z ng mga taga South America. Oh. Ganun kasi katang Saint Maganda siya. Seiya. Maganda yung Kasi original. nabitin ako. So naghanap ako, kala ko may manga, ganun. Yung pala, merong full anime na lumang kakagawa. So, 144 share ko episodes lang. yata. 144 episodes siya. Tapos, mahirap na siyang hanapin na walang censorship. Kasi yung mga nabuhay yata na copies, puro censored din. So, ayun. Sabi ni Jinbei, Bioman, Maskman, Fiveman, Turbo Ranger, at Jetman. Ayun. Turbo Rangers ba yung Turbo Ranger. Jetman, oh my God. Jetco man. Jetco man. Astro Boy din, ayan. Astro Boy po, yung gumawa po ng Astro Boy, yan po yung father of anime. Ayan, kamamatay lang po niya lately. Kasi pala buhay pa no? Pinatay ko na kagad. Anyway, alam ko namatay siya Patay na siya, alam ko. Mga Amerikano, alam nila yun. Ngayon nga yung sabi ni Tito Jobs, yun daw yung Dragon Ball ng mga Amerikano before. Hindi, South Americans. South America. Yung Saint Seiya. Yung mga South Americano. Di ba? Timog Amerikano. Nakulangan lang ng South. Timog. Timog Amerikano. Meron pa tayong comments na hindi na-address. Ayan. Wala na. Cardo pa rin daw. Time na raw tayo. Ayan. Salamat again. Salamat ulit sa mga viewers natin. And tomorrow, abangan nyo po yung mga discussion natin about Netflix, Amazon, which is the best. Tapos yung Disney Plus, ano yung mga abangan natin. And bakit nag-emerge to mga platforms na to. Hopefully, bumalik po kayo dito at 10:30 a.m. At sana hindi na po tayo mag-extend katulad ngayon. Anything na gusto nyo i-greet, guys, or i-promote? Ayun, bili kayo ng mousepad from Chan Darren. At saka t-shirt at saka mug. Ayan. Pala. Mga merch. I-market natin ulit yung merch natin soon. Baka next week. So, tignan natin. I-announce ko yun sa page ko. So, mag-i-stream na ako ulit, guys. So, bisitahin nyo ang aking page. At ang aking YouTube channel, kaka-upload ko lang ng reaction video ng Twice Feel Special. Kasama ko doon si Joshua Garcia, aka The Joe Bro Show. Sa YouTube natin na Chan Darren TV. Parang kulang sa energy music video na yun. Inano kagad tinokray kagad. Sorry. De joke lang. Masaya yung music video. Anyway. Okay, Tito Pabs, wala ka na ipapromote? Relax Media po, facebook.com/Relax Media. Nasa YouTube din tayo. Just search for Relax Media and support lang po. Hindi lang sa amin syempre, pero sa lahat ng ating mga Pinoy na gamers/streamers. Yup, okay. At ako lang po si Tito Jobs. Ayan. Tito Pabs, take it away.
And ayun, again po, we would like to thank everyone who joined us for the 4th episode of Chong Porado. We'd like to thank our brand partners. Rack Gears is the only gaming gear company in the Philippines with dedicated gaming user interface, research, and development. You can get your gaming gears online by visiting their website at rack.ph or checking their Facebook page at facebook.com/rackph. Rack Gears, kalidad, kisig, kasarinlan, and also Electronics Extreme Philippines, from the company that will bring you the new Gunbound Philippines. Electronics Extreme intend to develop the gaming industry continually with new concepts and new technology. They are here for borderless fun and experiences. Check out their website at extreme.co.th. Again, extreme.co.th. So, ayun na nga. Kami ang Parausan bago magtanghalian. Kami ay magbabalik bukas 10:30 a.m. to 11:30 ng umaga. Siyempre, dito lamang sa Chong Porado. See ya! Bye-bye! See ya! See ya! Hey, fellow pirates, come and listen what I say. The captain is a tyrant and I no longer obey. I'm sick of taking orders from the madman in command. So let's drop him on an island and leave him in the sand. Cause it's a mutiny. It's a mutiny. It's a mutiny. And now we're taking over the ship. Hindi, joke lang. Gumagalaw po ako. Ayan. Tatagalin natin yung countdown muna. Sure. Okay, we were going to raid someone. Let's raid someone. Let's raid someone. It's TMJ Gaming. Let's raid TMJ Gaming. Hello, TMJ Gaming. Hopefully you are okay with us raiding you. So, see you guys later tomorrow. Bye-bye.